Latest news, matindi to, nagulanta ang Kongreso na shock umurong na Tamba Inc. VP Sara kasado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Natakot ba talaga ito si Romualdez? Umurong ba ang bayag? O baka naman style lang ho ito para hindi ho talagang tumuloy-tuloy ang kinakatakutan ng ating mga opisyal. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, supportahan din natin yan, si Banat Bay. Oh, ano ho ba nangyayari? Kasi ganire, meron ho kasing palatuntunan o di kaya isang rules, ika nga, ang Kamara pagdating ho sa impeachment, dapat to tinatransmit ka agad at ito daw po ay mukhang nadidelay. Umurong kaya ang yagballs ni Romualdez kaya ho nadidelay? O baka umurong daw, ha? Naman dinidelay kasi ho magkakaroon ng isang malupit na rally sa Monday. Nako, natatakot kaya sila o baka naman paandar lang ho nila yan para yung galit ng mga Pilipino ay medyo humupa-hupa. Nako, alamin po natin kung ano talagang tunay. Kumbaga parang nagbibigay sila ng pampalubag loob. Ay nakwento ho dito kasi malupit po itong mga pangyayari na to. Dapat po ngayong panahon na ito ay tayo'y mapagmatsyag. Dapat po natin talagang bantayan, ika nga, yung mga nangyayari. Wag ho tayong papaloko, wag ho tayong papabudol uli, ha? Ay, tama. Dapat talaga ngayon sa panahon, ngayon, is mapagmatsyag na tayo. Kumbaga yung nangyari nung mga nakakaraan, dapat hindi na maulit. Kaya wag na tayong magpapabiktima sa mga magagandang salita. Gaya ng halimbawa, mayroong mga presyong pabababain. Wag na kayo basta-basta maniwala. Ang importante is alamin nyo maigi mga katunay yung background ng politiko na yon, kung ano ba talaga ang kakayahan niya at magagawa niya para paglingkuran tayong lahat. 'Di ba? Hindi yung basta-basta naniniwala lang tayo sa sabi-sabi na lagi niyang sinasabing ganto gagawin ko, ganto pag ako 'di ba? Nakakasawa na para silang sirang plaka paulit-ulit. Pero pag nakaupo na, wala na. Nabubudol ka na. 'Di ba? Kaya importante, think before you vote, magmatsyag. Ay, hindi pala, kayo lang po pala. Pinainit nila ng todo-todo itong impeachment. Kaya nga nagkaroon ng 3, may pang-4 pa nga daw. Pero bigla naman atang pumreno. Dahil hindi talagang pepreno yan. Unang-una, sinabi nga ni Banat Bay, magkakaroon ng malawakang rally. Diba? Bukas. Baka pa pwedeng ganon. At syempre sa 2025, alam naman natin na magkakaroon ng malawakang eleksyon. Baka may pinapangalagaan din. Diba? Syempre, hindi ka naman basta-basta babanat lang ng ganun-ganun lang. Kailangan manalo ang kaha namin. Kung kakalabanin pa rin namin ng mga Duterte, ang daming sumusuporta dyan, paano kami? Diba? Nagsalita ho ang isa sa pinakamalaking organisasyon o relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing magkakaroon siya ng malupit na rally sa January 13 sa Monday, ika nga, sabi. Tapos, nung una pa nga sa liwasan yan Abay, parang tila natakot. Bakit? Inilipat daw Pinalipat sa Luneta o sa Grandstand. Bakit kanyo? Dahil nga, yung liwasan, alam naman po natin, pag napuno na ho yan, nako, malapit-lapit na ho yan sa Malacanang. Tila natakot. Baka ba may pag dumami yung tao, umabot ng gate ng Malacanang. Mas lalong may stress yung palasyo. Ano ba yan? Ano ba nang... Ganito ba karami sumusuporta dito kay Sara? Kasi sila yung nagbigay ng stress sa mga sarili nila. Ito kasi si Tambi, makulit Alam mo Tambi sa totoo lang, ikaw yung nagbigay ng malaking stress kay PBBM sa totoo lang. 'Di ba? Kung hindi ka talaga ewan ko ba sa'yo? At pinalipat na lang daw sa
sa pinalipat na lang. Ewan ko kung sino nagpalipat pero pinalipat daw sa sa grandstand para medyo malayo-layo ng konti. Praning na ho, mukhang meron na napapraning. Mantakin mo ha. Nagkaroon talaga ng malupit na isipin mo ito, December 12 to 18 daw ito. Kailan lang yung nagsimula yung impeachment? Tingnan niyo ha, December 2, 4, 19. In less than sabihin na natin 1 week. Nagkaroon kagad sila ng pa-survey. Kung gusto bang ma-impeach si VP Sara Duterte. Bigla nagkaroon no? Bigla sila nagtanong sa taong bayan, no? Pa-survey. Syempre, sasagot ng taong bayan dyan, syempre, hindi. Hindi gusto ma-impeach si VP Sara. So, parang ang gagawin nila, dami palang bumubutong tao na ayaw ma-impeach si VP Sara. Ganun na lang kaya gawin namin. Para lang tayong, parang pinapakalma nyo lang yung loob ng mga tao. Pero alam nyo, sa totoo lang, ako nararamdaman ko yan, no? Kapag yung mga senador nyo nanalo, tapos, ay sigurado itutuloy niya yung impeachment nyo. Di ba? Ayun lang nakikita ko sa bolang kristal. Hindi halata, no? Hindi nyo napapansin. Hindi halata. Hindi halata na kalkulado ika nga yung pati yung survey na yan. Again, wala po tayong sinasabi na dinaya yung survey, pero halatang mind conditioning ika nga itong survey na ito. Paano dinaya yung survey? Ibig sabihin, gustong impeach si VP Sara? Maraming bumuboto sa impeachment ni VP Sara sa survey? Ano pa yan? Talaga lang So halatang minamind condition nila, napayag ang mga Pilipino na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ay, talaga lang Parang malaking kalokohan yun. Yun ang pinakamalaking kalokohan na ginagawa nila talaga. Mga gunggong ba kayo? Ang daming Pilipino na gustong ma-impeach kay VP Sara. Pero bukas tignan nyo na lang yung mga Pilipino na magpupunta doon sa rally. Una-una man, ang Mindanao, imposible yung kinausap lang nila yung mga sarili-sarili nilang kakampi. Hindi sila umalis ng kamara, ng kongreso. Sige, dito tayo mag-survey. Kasi pag lumabas tayo sa taong bayan tayo magpunta, alam natin kung sino-sino yung sasabihin nila dun Malamang Sara Duterte, hindi ayaw nila ma-impeach. Dito na lang tayo. Dito sa kongreso. Tayo na lang mag-survey dito. Natural, pag dyan yung ginawa yan, sigurado mai-impeach si VP Sara dyan. Ayag dyan. Galit suya sigurado Pangalawa, itong malaking grupo na iglesia, ayaw din dyan. Sino yung sinasabi ninyong 41%? Tapos, kaya nga, ang laki-laki nun, Iglesia ni Cristo, KOJC, tapos may mga iba pa na taong bayan. So, hahanapin natin talaga yung mga taong gustong i-impeach si VP Sara dyan. Kaya nga sinasabi ko kanina, baka sila lang yung nagbutuhan sa mga sarili nila. Bilis December 12 to 18, nagkaroon kagad ng survey. Tinatarantado tayo nito. Ginagago tayo kung sino man ang nagpa-commission ng survey na yan. Halatang halata huwag na tayong maglokohan. Pambira, mantakin mo, 41% agree. Sabihin, 3 linggo na daw nakaraan bago yung pinakauna. Ako hindi naniniwala Parang sa Senado lang yan Yung survey ng mga senador, yung pangalan ni Bongo, wala. Tapos si Marcoleta, mababa doon sa ibang survey. Impeachment. Okay? Ang lagay nasa batas lang daw, mamaya sasabihin dyan, 10 araw lang ang dapat palugit na kailangan na mai-transmit. Ako, sa tingin ko, simple lang ito. Sa tingin ko lang kaya may pa-survey pa silang ganito Minamind condition muna nila, sinisigurado muna nilang hinog na hinog sa utak ng mga tao na kailangan i-impeach. Parang gusto nila isampal yung 41% na yon. Parang gusto nilang kumbinsihin yung mga tao. Nakita nyo, ang daming bumuboto sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit patuloy nyo pa rin pinagtatanggol samantalang ang taong bayan ayaw na kay Sara Duterte? Parang ganon ang ginagawa. Na isampal sa mga tao. Yung ganon. Na 41% na yon. Talaga lang Gumagawa sila muna ng mind conditioning sa tao. Gumagamit po sila ng mga bayarang trolls. Gumagamit po sila ng mga bayarang vlogger na mukhang mga jologs. Yung mga, lalong-lalo na yung yung mukhang palingkera. Na yung pagmumukha, hindi ko alam kung babae ba yun, lalaki. Pero itsura pa lang talagang mukhang, ewan ko ba kung aabot ba ito ng eleksyon. O baka naman sasadyain na bandang dulo na bago magkampanya para kunwari, pinasa namin yung pinasa namin tong impeachment, pinasa namin sa Senado, bahala na Senado. Kung magkaipit-ipit yan sa Senado, problema na ng Senado yan. Mukhang ganun ang ginagawa at iniipit dahil natatakot sila sa galit ng taong bayan.
Di ba ho? Sa tingin ko yan, Kumbaga parang ano, no? Yung kalokohang ginagawa nila, ipapasa nila sa Senado. Diba? Para sinabi ni Balatbay, kapag na-desisyon yung impeachment kay BP Sara dyan sa Senado, ang mga pagbibintangan dyan, yung maiipit Senado. O bahala kayo, labas kami dyan, sa inyo na yung desisyon yan. Diba? Kaso sabihin na naman itong mukhang to, o labas ako dyan, wala akong alam dyan. Lagi naman siyang walang alam no? na nangyayari. Natatakot po sila sa ng taong bayan, kaya sinusubukan nilang i-delay dahil alam naman natin itong Disyembre napakainit ni BP Sara Duterte. Yan, to the point na nagbigay ng pahayag ang Iglesia ni Cristo na sinasabing magkakaroon ng isang malupit na rally. Alam nyo yung huling malupit na rally niya na i-google ninyo, talaga nga naman dinagsa. Sigurado ako, syempre nagkaroon ng pamilya yan. Mas lumawak ko ang kanilang organisasyon. Kaya natatakot to sila sa mangyayari kung sakasakali. Kaya ito, idinidelay ho nila. Tapos, doon pag medyo tumahimik na ng konti, pagkatapos nito mga rally-rally na ito, ay dyan siguro nila ipapaspasin para ho sa Senado na. During the campaign, ang mga congressman ay magko-concentrate na sa pamimigay ng mga 777 nila. Di ba? 777. Magko-concentrate na ho sila sa legal vote buying nila, di ba? Nang pagbibigay ng AKAP, mga gagayan-gayan. Kontakin mo nga, di ba? Panahon ng eleksyon, pwede magbigay ng ayuda, nakalusot sa Comelec. Pinagtanggol pa talaga Kontakin mo, dapat hindi na nagkakaroon ng mga ayuda noon, yung mga panahon ng eleksyon alam naman natin kasi, di ba? Sinasabi ko nga, yung AKAP, alam naman natin kung kanino nang galing yan Parang kahit hindi mo sabihin yung pangalan ng tao nasa likod ng AKAP, alam din nila Parang gano'n na rin yun. Di ba? Parang kinakampanya mo na din yung sarili mo nun. Tapos, habang sila nangangampanya, namimigay yung mga senador, maiipit ngayon. Tapos, sisisihin nila, sasabihin nila, bakit din yun ng mga senador? Iniipit nila yung impeachment. Hugas yung kamay, kay BP Sara Duterte. Mautak din yung kamera Mautak din si Tambi, no? Yan, ganyan-ganyan nila Style nila yan para masira ang Senado dahil binabagalan. Pero in reality, talaga namang inipit nila yan. Dahil kung gusto talaga nila yan, December 2 pa lang, may impeachment na. Di sana, ipinaspas na nila. Diba? Sunod-sunod yung December 2, tapos yung pangalawa, I think 12. Sabihin, every week may nagpapasa ng impeachment. So kung talagang gusto nila yan, at nais nila yan at wala silang takot sa galit ng taong bayan, abay doon palang immediately ibinigay na ng Secretary General kay Romualdez. Pero bakit hindi ibinigay? Takot to yun. Wala ka pala Hindi, sa tingin ko, baka mukhang gano'n na takot pala, no, Sir Banatbay? Lagi naman kasing natanggi si Tambi. Lagi, wala akong alam dyan. ang mangyayari kaya ganito, di ba? Sa tingin ko lang naman kaya ganyan ang nangyayari dahil sa takot nila. Tapos isisisi nila ngayon sa Senado yan pagka hindi umandar o di kaya para ang Senado maguluhan kasi tandaan ninyo, mangangampanya din tong mga senador, di ba? So merong din sila. So iipitin ngayon nila sa kampanya. Parang hindi sila makakapag-concentrate sa gusto nilang gawin sa Senado. No, kawawa yung Senado, binibigyan nila ng pasaning krus. Tapos kung ano yung magiging desisyon ng Senado, gaya na sinasabi ni Banatbay, na ma-impeach si BP Sara, nako, ang laking kasalanan ng Senado sa mga tao niyan. So baka matupad na yung pangarap ng Kamara na mawala yung Senado. Nako Alam naman kasi nila yung Senado, isang malaking tinik din sa mga lalamunan nila Kasi talagang kumukontra din talaga minsan yan sa desisyon ng Kamara, kaya tumatagal Yung may gustong ipatupad yung Kamara kagad, pero yung Senado, pag dumaan doon, wala, bumabagal. Tumatagal. Kasi syempre, kailangan pag-aralan. Diba? Para matalo yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte. Yan siguro ang nais nilang mangyari. Syempre, ang mangyayari niyan, didepensa yung mga kaalyado, out of focus sa pangangampanya. Delicate so yun, di ba? So, eto na, obvious yung galawan nito. Para mawawala sa focus yung mga senatorial ni ng mga Duterte. Ako lang nagtataka lang din ako. Kasi ang init nito ang init itong issue na ito. Yung confidential funds, di ba? Isipin nyo ito, pinaspaso nila ito Sa katunayan, minamadaling araw ho sila dyan Abot sila ng madaling araw. Hindi ko alam kung dahil ba sa totoo yung sinabi ni Pulong Duterte na bawat attend ng hearing, milyon ang natatanggap nitong mga congressman na ito. Aba?
Yun ba ang dahilan kung bakit nila talagang pinagpuyatan yan noon? Pero gayon pa man, Tsaka hindi naman magtsatsaga yung mga yan eh. Tutuusin. Ikaw magtsatsaga ka sa isang na wala kang nahihita. Mariosep. Hindi na uso tiway ngayon, hoy. Wala na. meron mo silang dahilan kung bakit nila pinagpuyatan ho ito. Oo. Na talagang pinapaspas nila. May gusto silang mangyari. Di ba? Bakit nung biglang nagsalita na ho ang mga malalaking grupo, nagsalita na rin ang mga retired generals at nagsasabing ayaw nilang ma-impeach si BP Sara Duterte para atang yung mga buntot nitong mga to nawala. Di ba? Natakot ho ata. Wala naman po pala kayong mga bayag. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Banat Bay. Yan si Sir Banat Bay. Syempre supportahan din natin yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito sa video na ating binigyan ng reaksyon at komento? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.